Magandang umaga po. Ngayon po ay araw ng Martes at 12 ng Hulyo 2016. Ang ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Verallo. Narito na ang mga hataw na balita ngayong umaga. We will defend them. Extrajudicial killing sa mga drug suspect i-rule out sa Senate probe. Mga pulis na itatawag ng Senado ipagtatanggol ng Office of the Solicitor General. Sulong mga kapatid. Walang atraso. Philippine National Police o PNP Chief Ronald Bato de la Rosa hinikayat ang mga tauhan na ipagpatuloy ang pinaigting na kampanya kontra illegal drugs. Armed Forces of the Philippines hindi magtataas ng alert status kaugnay ng inaabangang arbitration ruling sa West Philippine Sea dispute. At House Minority Leadership, posibleng paglabanan ng 4 na kongresista. Una sa ating mga balita, ipagtatanggol ng Office of the Solicitor General ang mga kawani ng Philippine National Police na posibleng ipatawag sa Senate probe kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa operasyon ng pulisya laban sa mga hinihinalang drug pushers. Narito ang hatol na balita ni Lea Ilagan. Pinangangambahan ni Solicitor General Jose Calida ang magiging epekto sa moral ng mga pulis ng gagawing pagpapatawag ni Senator Leila de Lima ng investigasyon sa dumaraming bilang ng mga napapatay na drug suspect sa mga police operations. Sinabi ng Solicitor General, maaaring panghinaan na ng loob ang mga ito sa ginagawang pagtugi sa mga sangkot sa illegal drugs operations. In effect, it dampens the morale of our men in uniform. They're risking their lives. And here comes this senator who is based on speculations. He is maligning the good name and reputation of the police officers who put their lives on the line. Bunsod nito, pinag-aaralan ng SOLGEN ang isasampang kaso laban sa senador. Remember, I'm a tribune. I have the power. Yes, we have the power. Are you planning to file a case against Senator De Lima in relation to what you were saying earlier about the proliferation of drugs during her term as SOJ? We are studying it carefully. Tiniyak din ni Calida na handa niyang ipagtanggol ang mga kawani ng Philippine National Police. I am here to encourage the PNP not to be afraid of any congressional or Senate investigations. We will defend them. So huwag kayong matakot, mga mga police and other operatives. Marami na po tayong batas. There is no need for investigation in aid of legislation kuno. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Kinumpirma naman ng pinuno ng pambansang pulisya na nakatatanggap na ng legal harassment sa hanay ng Philippine National Police o PNP dahil sa pinaigting na kampanya kontra illegal drugs, kriminalidad at korupsyon. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, bukod sa mga kasong isinasampa sa mga pulis, kumukuha na rin aniya ng padrino mula sa mga opisyal ng gobyerno ang mga drug lord upang pigilan sila sa kanilang kampanya laban sa mga sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Tiniyak naman na general na walang dapat ikabahala ang kanyang mga tauhan na tumutupad sa tungkulin. So ngayon, I am openly encouraging our people. Sulong mga kapatid. Walang atrasan ito. Sulong. Dahil the momentum is on our side. We cannot afford to waste this momentum. Marami na po, libo-libo na po ang nagsusurrender. Marami na po ang namamatay. Huwag kayong mag-abuso. You always observe the police operational procedure. Gawin niyo properly yung trabaho niyo. Samantala, nais alamin ni Senator Leila de Lima kung may paglabag sa karapatan ng mga hinihinalang drug personalities na napapatay sa operasyon ng PNP laban sa illegal drugs trading sa bansa. Narito ang hatol na balita ni Brian De Paz.
Hindi mapipigilan ng anumang reklamo o kaso si Senador Laila de Lima upang ituloy ang planong investigasyon sa mga police operations laban sa illegal na droga. Sinabi ng senador na desidido siyang ipatawag ang Philippine National Police official upang bigyang linaw ang umiiral na proseso sa mga ginagawang operasyon. Ako sigurado ako sa sarili ko. Sigurado pa ako in filing the resolution that it will be in aid of legislation. Of course, I know what is the nature of Senate inquiry. I've read the rules. Nilinaw din ni Senador de Lima na hindi siya tumututol sa layunin ng administrasyon na tutukan ng problema sa droga, kundi nais lamang niyang matiyak na hindi nalalabag ang karapatan ng mga suspect. Ayon kay Senador de Lima, layo nitong makita kung may pagkukulang sa umiiral na batas at kung naaayon sa proseso ang ginagawang operasyon ng PNP laban sa mga drug pushers o kampanya kontra illegal na droga. I'm not an obstructionist. Ang nakikita lang kasi nila, like this issue, syempre alam nila na I'm against death penalty, and then definitely I'm against extrajudicial and summary killings. Pero hindi naman ibig sabihin kukontra na ako sa lahat na magiging hakbang sa lahat na plano ng kasalukuyang administrasyon. Binigyang diin ni Senador de Lima na siya ang unang naglakas ng loob upang pumasok sa teritoryo ng mga kilalang drug personalities sa New Bilibid prisons upang masawata ang mga inmate na gumagamit o nagbebenta ng illegal na droga sa NBP. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Dead on the spot ang isang lalaking hinihinalang drug pusher matapos maka-engkwentro ng mga pulis kagabi sa Regalado Avenue sa Quezon City. Mula sa Quezon City, may hataw na balita si Reynante Ponte, live. Reynante. Yes, Monica, isa na ng mga lalaki na hinihinalang drug pusher ang napatay matapos umanong manlaban sa mga pulis sa isinagawang operasyon ng bypass sa may barangay Greater Lagro sa may Regalado Avenue sa lungsod ng Quezon kagabi. Natagpuan ang nasawing lalaki na kinilala na si alias Jomong sa loob ng kanyang lungga sa isang bakanting lote ng mga basura. Sa inisyal na ulat ng Quezon City Police District Station 5, nauwi sa engkwentro ang kanilang operasyon matapos matunugan ng mga suspect na huhulihin sila ng mga pulis. Ayon pa sa Station Commander ng QCPD Station 5, matagal na din nilang minamanmanan ng mga suspect na pawang mga miyembro ng estribo gang na mga notorious na mga nang-hold up sa mga pasahero. Nakatakas naman ng ibang kasama nito gamit ang motorsiklo. Na-recover sa napatay ang isang sachet na hininalang shabu, marijuana, mga IDs at revolver na baril. Patuloy nga ang investigasyon, Monica, ng mga otoridad sa pangyayari at magsasagawa din sila ng follow-up operation para matugis ang iba pang mga suspect. Yan ang police report. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Reynante Ponte, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Kusa namang nagtungo sa Camp Alejo sa Malolos, Bulacan upang sumuko ang isang pulis na umaming drug pusher. Mula sa Bulacan, narito ang hataw na balita ni Nestor Torres, live. Good morning, Nestor. Yes, good morning, June. Sumuko ng isang pulis Malolos na umaming drug pusher sa Bulacan, bandang alas 4 ng hapon kahapon. Kusang nagtungo kay Provincial Director Police Senior Superintendent Romeo Karamat sa Camp Alejo ang pulis na si P.O. Rogelio Isantana. Dahil sa takot na mapatay, inamin ito na kasabwat siya sa pagbebenta ng droga ng namatay na drug pusher na si P.O. Michael Manalan. Subalit itinanggi naman ito na gumagamit siya ng droga. Galing pa ng Maynila ang droga na pinagbibili ng mga street pusher sa parting Malolos, Plaridel at Marilao. Nasa pangangalaga ngayon ng PNP sa Camp Alejo ang sumukong pulis habang sasampahan ito ng administrative case. Samantala, isa pa ring number 1 most wanted drug pusher sa Baliwag ang inaresto ng mga pulis sa kanilang bahay matapos mahulihan ng 2 sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 300,000 piso.
Sa bisa ng warrant of arrest, nahuli sa bahay nito si Gerald de Guzman alias Batman, 42 years old, number most wanted sa drugs sa Baliwag. Dahil na rin sa takot nito na mapatay, ay inamin na rin niyang 10 taon na siyang pusher sa Bulacan at nagbebenta ng shabu sa mga bus, truck driver at mga kabataan. Karamihan sa mga binabagsakan nito ay mga kabataan sa bayan ng Baliwag sa parting Obando, Marilao, May Kawayan at Plaridel. At yan ang ating latest live, June, mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nestor Torres, nagulat mula sa Bulacan. Samantala, umabot naman sa kabuang 4,100 individual na sangkot umano at gumagamit na ipinagbabawal na gamot ang sumuko sa Zamboanga City mula na ipatupad ang Oplan Tokhang. Kahapon ay nasa mahigit 500 drug dependent mula sa 15 barangay sa lungsod ang nangakong ititigil na ang masamang bisyo. Tiniyak naman ng Zamboanga City Government na tutulungan ng mga ito upang makapagbagong buhay. Sa ngayon, mayroon ng 1.5 milyon na nakalaang pondo para sa rehabilitasyon ng mga sumukong gumagamit at nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Problema ng Tarlac Provincial Police Office kung saan dadalhin ang mahigit sa 1,000 drug personalities na sumuko dahil sa kawalan ng Drug Rehabilitation Center sa lalawigan. Narito ang hatol na balita ni Brian Lacanlale. Patuloy ang pagdagsa ng mga sumusukong drug dependents at pushers sa lalawigan ng Tarlac. Sa kabuuan, ayon sa Tarlac PNP, umabot na sa mahigit 1,000 drug dependents at pushers ang sumusuko sa kanila sa pamamagitan ng Oplan Tokhang. Ikinatuwa ng PNP ang magandang resulta ng kampanya sa iligal na droga. Ang problema na lamang nila ngayon, walang sariling drug rehabilitation center sa lalawigan ng Tarlac. Ang kaya lang namin gawin is i-document namin at pagsabihan itong mga nagsusurrender na to. Kasi let us be realistic, pag dumating ang 80 na tao o 50 na tao sa isang police station, admittedly wala kaming paglalagyan sa kanila. In the first place, hindi namin sila pwedeng ikulong. Ang mga nagnanais magpa-rehabilitate ay kinakailangan pang bumiyahe papuntang Pampanga dahil yon ang pinakamalapit na rehabilitation center sa kanilang lugar. Kaya naman, plano ng lokal na pamahalaan ng Kapas Tarlac na magtayo ng isang drug reformatory center, isang pasilidad kung saan pansamantalang dadalhin ang mga drug dependent hanggang makapagbagong buhay ang mga ito. Tuturuan din sila ng tamang paghahanap buhay upang hindi mabalik sa paggamit ng bawal na gamot. Ayon sa lokal na pamahalaan, mas mura ito kumpara sa pagtatayo ng isang rehabilitation center. Ngayon sa rehab, 120,000. Dito siguro, nasa 10,000 lang ang magagastos ng isang pasyente for transformation. So, i-reforma namin siya doon until such time na makita namin na talagang transform na siya, no? Physically and religiously, talagang hindi at mangangako na hindi na siya muling babalik sa pinagbabawal na gamot. Brian Lacanlale, UNTV News Worldwide. Plano ng bagong kalihim ng Department of Health o DOH na itulad sa konsepto ng Drug Treatment at Rehabilitation Center sa Davao City ang lahat ng drug rehab center sa bansa. Ito ay kasunod na dumaraming bilang ng mga drug addict na voluntaryong sumusuko at nais na makapagbagong buhay. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Kaakibat ng pinaigting na kampanya ng Duterte administration sa pagsugpo sa iligal na droga sa bansa, inihahanda na rin ngayon ng Department of Health ang pagsasaayos sa ilang drug rehabilitation center upang matulungan ang dumaraming bilang ng mga drug dependent na nagnanais na magbagong buhay. Sa tala ng DOH, mayroong 44 na accredited treatment at rehabilitation sa Pilipinas. Sa ilalim ng 2016 national budget, lumalabas na mula sa mahigit 128 bilyong pisong pondo ng Department of Health. 29.6 bilyon dito ay nakalaan sa pagsasaayos ng mga healthcare facility, kasama na ang mga drug treatment at rehabilitation center. Kaugnay nito, plano ni DOH Secretary Pauline Jean Ubial na lagyan ng bawat komunidad sa bansa ng drug rehabilitation services, alinsunod sa umiiral na treatment at rehabilitation center sa Davao City. We have a very good community-based program for drug rehabilitation in Davao. What we just need to do is to scale it up to nationwide capacity.
sakaling maaprubahan ang implementasyon nito. Ayon kay Ubial, kinakailangan sumailalim sa training ang ilang LGU at barangay official na siyang mangangasiwa sa bubuin na community-based treatment services. We're also trying to beef up our treatment and rehab centers across the country. Not all clients, especially of drug dependence and drug abuse, need institutionalization like mental health patients. Many of them can be addressed through outpatient and community-based services. Nais ng kalihim na palawakin ng programa kung saan pinaplano rin ito na i-convert ang ilang pribadong pasilidad sa mga lokal na pamahalaan bilang mga rehab center at sasagutin ng gobyerno ang magiging gastos dito. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Isang motorcycle rider sa Valenzuela City ang inaresto matapos mahulihan ng hininalang shabu kagabi. Mula sa Valenzuela City, may ato na balita si Maki Libradilla. Live. Good morning, Maki. Good morning, June. Good morning at sa lahat ng ating mga kasambahay na huli ang isang motor rider matapos itong pakitaan ng isang pakete ng hinihinalang shabu sa Barangay Malanday dito sa Valenzuela City pasado alas 11 kagabi. Kilala ang suspect na si Clef Richard na unang nakita ng traffic law enforcer sa lugar dahil wala itong suot na helmet at walang driver's license. Kaya naman nagdesisyon ng enforcer sa lugar na ipa-impound ang suspect. Pagdating sa impounding area, agad na nagsagawa ng checklist ang impounding. Nakita ang isang sachet ng hinihinalang shabu na sa maliit na pitakang na nakainom siya at walang dalang lisensya. Subalit itinanggi naman itong sa kanya ang pakete ng shabu. Anya, marami daw kasing nanghihiram ng kanyang motor kaya maaaring nailagay lang ito ng isa sa nanghiram. Bukod naman sa patong-patong na traffic violations ay naharap din ng suspect sa kasong possession of illegal drugs. At sa lunang uling detalye ng balita aking tritukan, balik sa iyo. Maraming salamat, Maki Libradilla, nagulat mula sa Valenzuela City. Sa ibang balita, patuloy ang ginagawang kumpirmasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa panibagong kidnapping incident sa mga Indonesian nationals. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Panibagong insidente ng kidnapping ang naitala sa East Coast ng Sabah, Borneo Island, Malaysia noong Sabado. Ayon sa ulat ng Sabah Police, 3 crew ng isang Indonesian tugboat ang dinukot ng mga armadong lalaki na hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf lula ng isang speedboat. The whole of Sulu is a very big island. Meron yan mga parts na may mga Abu Sayyaf. Pero pagdating sa isang area noon, meron din. Baka yung grupo na yon ang nag-kidnap. Patuloy naman ang pagkalap ng impormasyon ng militar hinggil sa panibagong kidnapping incident. We are trying to confirm pag dito ba dinali kasi malayo masyado yung ibig sabihin kung dadalhin nila dito tapos yung ginamit nilang bangka is outboard motor lang para kung hindi yun likely na dito dalhin. Samantala, closely coordinated naman sa mga leader ng lokal na pamahalaan sa Basilan ang ginagawang focused military operations ng AFP. Ayon kay AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya, gaya ng kanyang ipinangako, 24 hours a day, 7 days a week ang pagtugis na ginagawa ng magkasanib na puwersa ng Philippine Navy, Air Force at Army. Nangako rin ng mga tagapanguna ng lokal na pamahalaan sa militar na tutulong sa pagsugpo ng suliranin hinggil sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. 18 miyembro ng bandidong Abu Sayyaf Group ang naitalang nasawi habang 9 na iba pa ang nasugatan dahil sa tuloy-tuloy na all-out offensive ng militar sa Basilan at Sulu. Mas pinaigting ng Armed Forces of the Philippines ang focused military operations nito sa pakikipagtulungan ng mga tauhan ng pulisya at local government units ng 2 probinsya. Kontento naman ang pamunuan ng AFP sa takbo ng operasyon laban sa mga Abu Sayyaf. Ayon kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla Jr., kahit kulang sa angkop na kagamitan ang militar at walang tigil araw-araw ang operasyon ng mga ito, wala pa ring pangangailangan na magdagdag ng mga tauhan sa ongoing focused military operations. We have enough forces already in the area, and I think our units there are aware that with this
number of men and material. Whatever they still lack will be the subject of adjustment in the days to come if need be. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang po sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito lamang ang dapat abangan sa susunod na paghataw ng mga balita. Ikalawang cabinet meeting ng Duterte administration sumentro sa paghahanda sa posibleng epekto ng La Nina phenomenon. Vice President Leni Robredo dumalo bilang bagong pinuno ng HADC. Armed Forces of the Philippines o AFP hindi magtataas ng alert status habang inaabangan ang arbitration ruling kaugnay sa West Philippine Sea dispute. Fish carrier vessel na hinihinalang ginagamit sa shipment ng illegal drugs nasabat ng mga otoridad sa Subic, Zambales. Kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan sa pamamahala sa trapiko nais maipawalang bisa ni dating MMDA Chairman Bayani Fernando. At Ecuador niyanig ng magnitude 6.4 na lindol. Sa detalye ng mga balita, sumentro sa kampanya kontra illegal drugs at paghahanda sa posibleng epekto ng La Nina phenomenon ang ikalawang cabinet meeting ng Duterte administration. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, kabilang sa tinalakay sa pulong ay tungkol sa agrikultura, illegal drugs campaign at update kaugnay sa naging epekto ng Bagyong Butchoy sa bansa. Dumalo naman sa naturang cabinet meeting sa unang pagkakataon si Vice President Leni Robredo bilang bagong pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Sa iba pang balita, hindi magtataas ng alert status ang Armed Forces of the Philippines o AFP habang inaabangan ang desisyon ng The Hague Permanent Court of Arbitration sa kasong inihain ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng West Philippine Sea Maritime Dispute. Ayon kay AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya, hindi siya naniniwala na gagawa ng violent actions ang China sa harap ng inaasahan na favorable ruling ng Korte sa Pilipinas. Patuloy din aniya na imo-monitor ng militar ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Mamayang hapon, inaasahan na ilalabas ng International Court ang ruling sa pinag-aagawang teritoryo. Para sa bagong henerasyon, paano nga ba nagsimula ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea? Narito ang report ni Marge Navarro. Halos 70 taon na ang issue sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. 1947 nang ilabas ng China ang tinatawag na Map of South China Sea Islands kung saan nakasulat ang kontrobersyal na 9-dashed line, ang demarcation line ng umano'y teritoryo nito. Nagsimula ang agresibong pagkilos ng China noong 1974 sa Paracel Island. 70 Vietnamese sailors ang nasawi sa standoff. 1988 naman ang kumilos ang China sa Spratlys at muli nabawasan ng Vietnam ng 60 tripulante. Upang igiit ang umano'y karapatan laban sa Vietnam, ipinasa ng China ang 9-dashed line sa United Nations at iginiit ang soberenya nito sa mga isla. Ngunit ayon sa mga karatig bansa nito, walang basihan ang mapa ng China kung pagbabatayan ang 1982 UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pumirma ang China sa UNCLOS noong 1996. Hindi nagpatinag ang China at noong 2012, sinimulan nito ang exploration sa Scarborough Shoal na direktang pang-uudyok sa Pilipinas. Naitayo ang Sanxia City, isang administrative body sa Paracel Island. Nang taon ding ito, inilabas ng China ang mga bagong Chinese passport kung saan nakaimprenta ang kontrobersyal na mapa. Nagdulot ito ng malawakang pagtutol sa mga claimant nations at nagsabing hindi nila tatatakan ang pasaporte dahil mangangahulugan ito na tinatanggap nila ang pag-angkin ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Dito na humingi ng saklolo ang Pilipinas. Noong 2013, nagsampa ng reklamo laban sa China sa United Nations Arbitral Tribunal ang Pilipinas upang igiit ang karapatan nito sa ilalim ng UNCLOS. Sa kasalukuyan, nakabuo na ng isang isla at nakapagtatag na ng pasilidad ang China sa pinag-aagawang teritoryo. Ayon sa mga eksperto, kahit pa pumabor sa Pilipinas ang desisyon ng Arbitral Court, hindi naman ito maoobliga ang China na sundin ang desisyon. Palaisipan ngayon sa lahat kung ano ang implikasyon ng ilalabas na desisyon, hindi lamang sa Pilipinas at sa China, kundi sa iba pang karatig bansa at sa buong mundo.
Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, posibleng paglabanan ng 4 na kongresista ang minority leadership sa mababang kapulungan. Narito ang hataw na balita ni Grace Cassin. 4 ang pangalang lumabas na planong lumaban sa speakership post upang makuha ang minority leadership sa lower house. Ito ay sina Navotas Representative Toby Chanco, Quezon Representative Danilo Suarez, Albay Representative Edsel Lagman at Quezon City Representative Feliciano Belmonte Jr. Nitong nakaraang araw, sinabi ni Lagman ang kanyang pinangangambahan ay ang posibilidad na magkaroon ng minority group na posibleng suportado rin ng majority. Pinatutungkulan nito si Suarez matapos makipagpulong kay Pangulong Duterte sa Davao City at nagdesisyong tumakbong minority leader. Ayon kay Lagman, posibleng maging rubber stamp ng majority ang magiging minority leader. Subalit sagot ni Suarez, Ba't ako pumunta sa Davao? We were there on the invitation of Rudy Pareñas asking that the political party have a meeting with the incoming president. And I represented UNA. But as I've said, walang bearing yung pagpunta ko ron. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ng United Nationalist Alliance o UNA kung kanino kina Suarez at Yanco ang tatakbo bilang minority leader. Sa umaga ng July 25, bago ang State of the Nation address ni President Duterte at ang formal na pagbubukas ng 17th Congress, magbobotohan ng mga kongresista kung sino ang susunod na House Speaker. Ang makakakuha ng majority vote ay ang kikilalaning bagong House Speaker, habang ang sumunod na may pinakamaraming boto ang magiging minority leader. Grace Cassin, UNTV News Worldwide. Isusulong sa Kongreso ni dating Metro Manila Development Authority Chairman at ngayon Marikina 1st District Representative Bayani Fernando ang papawalang bisa sa autonomy power ng mga local government units sa pagmamando ng trapiko. Narito ang hatol na balita ni Mon Hocson. 6 na syudad na ang nakakasakop sa kahabaan ng EDSA, kabilang dito ang lungsod ng Caloocan, Quezon City, Pasig, Mandaluyong, Makati at Pasay. Kaya aminado ang Metropolitan Manila Development Authority na sila mismo ay nahihirapan sa pagmamanage ng traffic dahil wala silang full control sa EDSA na itinuturing na pinakaabalang lansangan sa buong Pilipinas. Dahil bawat lungsod may ipinapatupad na sariling batas trapiko batay sa autonomy power ng mga local government units. Yung pong LGUs ay may kanya-kanyang interest pagdating po sa usapang trapiko. At gayon din naman po ang MMDA may sarili namang interest niya para mapatakbo naman po ang daloy ng trapiko sa EDSA. Halimbawa na lamang ang number coding scheme na ipinapatupad sa karamihan ng mga syudad sa Metro Manila, liban sa Marikina, Taguig at Muntinlupa. Habang wala namang window hours ang number coding sa Makati at Las Piñas. Isa ito sa mga nais masolusyonan ni dating MMDA Chairman Bayani Fernando na ngayon ay kinatawan ng 1st District ng Marikina. Isusulong ni BF sa Kongreso ang Metro Manila and Transport Traffic Crisis Act. Sa ilalim ng panukalang batas, mapapawalang bisa ang autonomy power ng mga lokal na pamahalaan sa pamamahala sa batas trapiko sa mga abalang lansangan sa Metro Manila. Kinakailangan palakasin natin ng MMDA. At yan ang magko-coordinate ng mga, maging efektibo sila para sa pagko-coordinate ng traffic sa buong Metro Manila. Inaasahang malaki ang may tutulong nito upang kahit papaano ay mapaluwag ang masikip na trapiko sa Metro Manila. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, nasabat ng mga otoridad sa Subic, Zambales ang isang fish carrier vessel na hinihinalang ginagamit sa shipment ng illegal drugs na ipinapasok sa bansa. Mula sa Zambales, narito ang ulat ni Joshua Antonio. Live. Good morning, Joshua. Yes, Jun, magandang umaga. Nilusog ng pinagsarik na pwersa ng Philippine National Police sa Anti-Illegal Drugs Group, PIDEA, Philippine Coast Guard at Local Government Unit ang isang fish carrier vessel sa Barangay Calapandayan, Subic, Zambales, pasado alas 10 kagabi. Nahuli sa barko ang 4 na Hong Kong national na kinilala ito na sina Xu Fukyong, Kwok Tung Chan, Wing Fai Lo at si Kang Wa Kwok. Nakuha sa kanila ang kalahating kilo ng hinihinalang shabu at hydrogenator machine na nagamit sa paggawa ng liquid shabu. Personal itong pinuntahan ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na kung saan ay kinuusap niya ang mga ito
Ayon sa AITG, may tuturing na floating shabu laboratory ang vessel dahil sa nakitang makinang kayang gumawa ng liquid shabu. Hinihinalang ginagamit sa shipment ng illegal drugs operation sa Luzon region ang fish carrier vessel na ito. Nanggaling na umano sa Ilocos Region, Pangasinan at Cagayan ang vessel na ito. May posibilidad din umano na sila ang nagtago ng 180 kilos na shabu sa Cagayan na nakumpiska nito lamang nakaraang linggo. Ayon pa sa AITG, isa sa kanila ang labas-pasok sa Pilipinas at 3 pang kasama nito ay mga first time lang nagtungo dito sa Pilipinas. June, kasalukuyang ikukulong ang mga nahuling Hong Kong national sa kampo ng PNP Olongapo City sa Barangay Barreto. June? Maraming salamat, Joshua Antonio, nag-uulat mula sa Zambales. Nakahandang makipagtulungan ang buong hanay ng pambansang pulisya sa ipinag-utos na lifestyle check ni Interior and Local Government Secretary at National Police Commission o NAPOLCOM Chairman Ismael Sueno. Narito ang hatol na balita ni Lea Ilagan. Pabor si Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa na ang mga opisyal mula sa National Police Commission ang magsagawa ng lifestyle check sa mga kawani ng PNP. Ayon sa General, hindi maaaring mula sa pribadong sektor o mga sibilyan ang magsagawa nito dahil nais niyang protektahan ang kanyang mga tauhan laban sa mga drug lords na tiyak nakikilos upang sirain sila sa pamamagitan ng pagbabayad sa mga piskal at media. Ayaw din ng PNP chief na maging self-serving ang pagsasagawa ng lifestyle check kung ang pamunuan ng pambansang pulisya ang gagawa nito. Kung hindi pwede sa label ng PNP dahil yun nga, maraming katamaan ng mga tao namin sa loob ng organisasyon at magiging questionable yung resulta, then it can be based sa taas na level na POLCOM. Tiniyak din ni General Bato na bagamat wala pang natatanggap na direktiba mula kay Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno, nakahanda ang buong hanay ng pambansang pulisya sa isasagawang lifestyle check. Kung magkakaroon man ng pagtutol, tiyak na ito ay mula sa mga tiwaling pulis na sobra-sobra na ang yaman. I would like to assure the public that everyone in the PNP, from the chief PNP down to the lowest PO1, ay open po sa lifestyle check. Hindi, wala kami itatago. Kailang open kaming lahat. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Dead on arrival sa Pasay General Hospital ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem criminal sa Pasay City. Alamin natin ang detalye mula kay Benedict Galazan, live. Magandang umaga, Benedict. Yes, magandang umaga June, magandang umaga Kuya Daniel at sa ating mga kasambahay. 4 na magkakasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa isang lugar sa Pasay City kasunod nang nakita ang duguan at naghihingalong lalaki. Naisugod pa sa ospital ang isang lalaki na biktima ng pamamaril ng riding in tandem criminal sa EDSA northbound corner Santiago Street, Pasay Rotunda pasado 1:00 kaninang madaling araw. Subalit idineklarang dead on arrival sa Pasay General Hospital ang biktima na kinilala lamang sa alias na Boy Mata. Isang kapirasong karton din ang nasa pinangyarihan ng krimen at may nakasulat na traidor ka, holdupper, pusher ka rin. Mga kagaya mo, susunod na rin sa iyo ang nakita sa lugar. Na-recover din sa crime scene ang 4 na basyo ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril. At nadamay din sa pamamaril ang isang beauty parlor. Wala namang nasaktan sa mga tauhan ng naturang salon. Patuloy ang investigasyon ng Pasay Police sa krimen at inaalam kung nakuhanan ng closed circuit television camera ang pangyayari na makatutulong sa paglutas ng kaso. June, inaalam na rin ang pagkakakilanlan ni alias Boy Mata upang malaman kung ano ang kaugnayan niya sa nakitang karton na may nakasulat na may kinalaman sa holdupper at pusher. Yan muna natin balita, balik sa iyo June. Salamat Benedict Galasan, nagulat mula sa Maynila. Sugatan ang nasa 20 pasahero ng isang jeep na biyaheng Santa Lucia, Antipolo matapos itong bumaligtad sa Barangay de la Paz, Antipolo, Rizal kagabi. Mula sa Rizal, may hataw na balita si Jericho Albano, live. Yes, Jericho.
Good morning, Angela. Good morning, Kuya. Good morning sa ating mga kasambahay. Agad na isinugod ng iba't ibang barangay rescue group sa magkakaibang ospital sa Marikina at Antipolo, Rizal ang mga pasahero ng isang jeep na bumaligtad sa Sumulong Highway, Barangay de la Paz, Antipolo, Rizal kagabi. Nagtamo ng minor injury ang nasa 17 pasahero nito habang 3 naman dito ay kailangang isailalim sa x-ray dahil sa pananakit ng likod at posibleng bali sa balikat. Hindi naman nasaktan ng driver ng jeep na si Marlon Amante at ang asawa nito na nakaupo sa harapan ng jeep. Ayon sa investigasyon, pumutok ang gulong sa likurang bahagi ng jeep sa palikong bahagi ng Sumulong Highway sa Barangay de la Paz kaya ito bumaligtad. Ayon sa ilang mga pasahero, mabilis magpatakbo ang driver nito. Itinanggi naman ito ng driver ng jeep. Patungo sana ito sa Antipolo, Rizal galing Santa Lucia sa Pasig nang mangyari ang aksidente. Paalala naman ni Police Superintendent Simnar Gran, Chief of Police ng Antipolo, sa mga pasahero na huwag matakot sitahin ang driver kapag bumibilis na ang takbo ng sinasakyang pampasaherong sasakyan. Nanawagan din ito sa mga driver na maging responsable sa pagmamaneho upang makaiwas sa aksidente. Kasalukuyan ngayong nakadetine sa Antipolo Police Station si Amante na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple serious physical injuries. Sasagutin naman ng operator ng jeep ang gastusin ng mga sugatang biktima. Angela? Yes, Jericho, tanong ko lang kung itong driver na to ay magkakaroon ng mga series of testing para madetermina kung siya ay under the influence while driving. Yes, magkakaroon din ng testing, Angela. Subalit nung nakausap natin itong Chief of Police nga ng Antipolo ay wala namang indikasyon o nagpapakita na ito ay nakainom ng alak nung nagpamaneho siya. Angela. Alright, maraming salamat sa iyo, Jericho Albano, live na nagulat mula sa Rizal. Sa iba pang balita, tinututukan ng World Population Day celebration ang pagsugpo sa mataas na bilang ng teenage pregnancies at human immunodeficiency virus o HIV cases sa bansa. Ayon sa United Nations Population Fund, mahalaga na maipaunawa sa mga kabataan ang importansya ng pag-iingat sa sarili bilang paghahanda sa magandang kinabukasan. Naniniwala rin si Department of Health Undersecretary Gerardo Bayugo na ito ay isa sa mga solusyon upang tugunan ang mataas na bilang ng teenage pregnancies at panganib na dulot ng premarital sex. Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang northwest coast ng Ecuador kahapon. Ayon sa US Geological Survey, naitala ang sentro ng lindol malapit sa bayan ng Esmeralda at may lalim na 35 kilometro. Hindi naman naglabas ng tsunami alert ang Pacific Tsunami Warning Center. Ilang beses nang niyanig ng lindol ang coastal region ng bansa matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 earthquake noong nakalipas na Abril na kumitil ng 650 buhay. Nasa ikatlong araw na ang protesta laban sa US police tactics na isinagawa sa major cities ng Estados Unidos. Sa Memphis, ilang oras na hindi madaanan ang Interstate 40 dahil sa pagdagsa ng daan-daang nagpoprotesta. Samantalang nagmarcha patungo ng state capital ang mga demonstrador sa Atlanta habang nagdulot ng matinding traffic ang kilos protesta malapit sa LAX airport sa Los Angeles. Ang demonstrasyon ay may kinalaman sa pagkamatay ng 2 Black American noong nakaraang linggo sa St. Paul, Minnesota at Baton Rouge, Louisiana. Kaugnay nito ay naglabas na ng travel warning ang Bahamas, Bahrain at United Arab Emirates sa mga mamamayan nito na magtutungo sa Estados Unidos. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito na mga dapat inyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Senator Laila De Lima desididong maghain ng resolusyon upang imbestigahan ng Senado ang pagkamatay ng maraming drug suspects sa bansa. Executive order para sa pagpapatupad ng Freedom of Information sa pamahalaan, posibleng ilabas ngayong linggo. Department of Transportation tiniyak na walang mangyayaring toll increase sa planong toll road integration sa bansa. Low Pressure Area o LPA pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
At 5-time NBA champion Team Duncan magre-retiro na. Desidido si Senator Laila de Lima na maghain ng resolusyon upang imbestigahan ng Senado ang pagkakasawi ng maraming drug suspects sa anti-illegal drug operations ng Philippine National Police. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. They're risking their lives, and here comes this senator who is based on speculations. He is maligning the good name and reputation of the police officers who put their lives on the line. Tiniyak ni Solicitor General Jose Calida na handa niyang ipagtanggol ang mga kawani ng Philippine National Police kung maharap sa investigasyon ng Kongreso. Ayon naman kay Senador Leila de Lima, hindi siya hadlang sa mga programa ng pamahalaan basta ito'y nakaayon sa saligang batas. Because itong pagpupush ko nga for Senate inquiry, hindi ko naman layunin dyan para pahinaan ang loob ang law enforcers natin. Gusto ko silang palakasin. And how do you do that? To ensure na ang ginagawa nila ay tama, ayon sa batas. Ayon naman kay Senador Sani Angara, sa pamamagitan ng Senate inquiry na ito, masusuportahan ang mga law enforcer sa kampanya kontra illegal na droga. Mapapangalagaan din ang karapatang pantao ng lahat. Para naman kay Senate President Franklin Drilon, sinusuportahan nila ang anti-illegal drugs campaign, ngunit kung may ulat na extrajudicial killings ay di maaring magwalang bahala ang Senado na gawin ang mandato nito. Ngunit ayon naman kay Senador Ping Lacson, kung wala namang nagrereklamo at espekulasyon pa lang ay walang batayan ng paghahain ng resolusyon upang magkaroon ng Senate probe at maaari anyang maging unfair ito sa panig ng mga pulis. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Patay ang hinihinalang drug pusher sa San Mateo, Rizal matapos sumanong manlaban sa mga pulis sa isinagawang buy-bust operation kaninang madaling araw. Alamin natin ang detalye mula kay Jericho Albano, live. Yes, Jericho. Good morning, Monica. Good morning, Kuya. Good morning sa ating mga kasambahay. Hindi nakaligtas sa kamay ng mga operatiba ng San Mateo Municipal Police Station ang isa pang hinihinalang drug pusher sa Sitio Barandal, Barangay Santa Ana, San Mateo, Rizal, pasado alauna kaninang madaling araw. Napatay ng mga pulis si Jonathan Torres alias Doden sa isinagawang buy-bust operation sa mismong loob ng bahay nito. Ayon kay Police Superintendent Ruben Marte Piquero, Chief of Police ng San Mateo Municipal Police Station, nakahalata si Torres kaya una itong nagpaputok sa operatiba na nagpanggap na bayar ng 500 pisong halaga ng shabu. Kaya naman ginantihan ito ng nasabing operatiba at napatay sa engkwentro ang suspect. Kabilang anya si Torres sa watchlist ng San Mateo Police na kilalang tulak ng droga sa lugar. Na-recover sa suspect ang 38 caliber revolver at hindi pa matukoy na gramo ng hinihinalang shabu. Monica? Maraming salamat, Jericho Albano, live na nag-uulat mula sa Rizal. Samantala, natagpuan naman ang isang lalaking biktima ng summary execution sa EDSA Quezon Avenue kanina. Mula sa Quezon City, narito ang hataw na balita ni Reynante Ponte, live. Magandang umaga, Reynante. Yes, magandang umaga, Monica, sa ating mga kasambahay at magandang umaga kay Monica at sa ating mga kasambahay at magandang umaga kay Kuya. Isang lalaki ang nakabalot sa packaging tape ang natagpuan sa EDSA Quezon Avenue southbound corner Borromeo kaninang madaling araw. Ayon sa saksi na si Dexter Francisco, kakababa lang daw nila sa bus ng kasama niya pasado alas 2 ng umaga nang makita ang isang kahina-hinalang bagay sa gilid ng kalsada. Kinutuban daw si Francisco na katawan ito ng tao dahil naanidag niya ang paa at ulo nito, kaya naman agad siyang humingi ng tulong. Nang tanggalin nga ng pulisya, Monica, ang tape ay dito na nakita ang isang bangkay ng lalaki na nakaitim na t-shirt at maong na shorts. Nakapalupot din ang leeg nito sa alambre. Wala pa nga pagkakainlanlan ng naturang biktima habang patuloy ang investigasyon ng pulisya. Yan naman ang balita. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte, live na nag-uulat mula sa Quezon City.
Isang low pressure area ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility at nakakaapekto naman sa kanlurang bahagi ng Luzon ang southwest monsoon o hanging habagat. Ang iba pang detalye sa lagay ng panahon mula kay Rosalie Cos sa Pag-asa Weather Forecasting Center live. Rosalie, good morning. Good morning Kuya at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Isang low pressure area nga ang pumasok na sa Philippine Area of Responsibility kagabi. Subalit ayon sa Pag-asa, wala naman itong magiging epekto sa bansa ngayon dahil maliit ang posibilidad na mag-develop ito sa isang tropical cyclone. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, kaninang alas 4 ng madaling araw, ang low pressure area ay namataan sa layong 1,050 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Samantala, paminsan-minsang mga pag-ulan ang mararanasan sa rehiyon ng Ilocos at sa mga lalawigan ng Zambales at Bataan. Sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog ang iiral. Magiging katamtaman naman hanggang sa maalon ang iiral sa mga baybaying dagat ng Luzon dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na hanging nagmumula sa timog kanluran hanggang sa timog. Ngayong tayo nasa panahon na ng tag-ulan at nalalapit na nga ang umpisyal na pag-uumpisa ng La Nina sa susunod na buwan, laging paalaala ng Pag-asa na magplano ng mas maaga at alamin ang latest na thunderstorm o rain shower advisories. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa'yo, Kuya. Maraming salamat, Rosalie Cos mula sa Pag-asa DOST. Patuloy pa rin pinaghahanap ang 14 anyos na batang lalaki na tinangay na malakas na agos sa Bukawi River noong linggo ng hapon. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Hindi ko po matatanggap talaga. Hindi nga pa ako natutulog. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Aling Belen Gonzales ng Bukawi, Bulacan sa sinapit ng kanyang bunsong anak na si Carlos Gonzales o mas kilala sa kanilang lugar sa tawag na Luz. Ayon kay Aling Belen, nagpaalam si Luz na maliligo lamang sa ulan noong linggo ng hapon. Ayon sa mga kaibigan ni Luz, naglalakad silang magpipinsan sa gilid ng ilog nang bigla silang mahulog sa ilog. Dahil mas matanda at mas malaki sa kanila ang pinsang si Luz, tinulungan silang makaakyat nito sa gilid ng ilog. Ito po, naglalakad po sa may mga gilid po, tapos po nahulog siya. Tapos po tinulungan po ni Luz to. Nahatak din po siya. Dalawa po silang tapos eto po, ako din po hinatak niya. Yung nakaumpo ako, tumakbo po ako dun. Nagawang mailigtas ni Luz ang dalawang pinsan, ngunit hindi na nito kinaya na makaahon at tinangay na ng malakas na agos ng tubig ng ilog. Kahapon ay maghapong sinuyod ng Provincial Disaster Rescue Team ang Bukawi River ngunit hindi pa rin ito natatagpuan. Pansamantalang itinigil ang paghahanap kay Luz at ipagpapatuloy na lamang mamayang alas 8 ng umaga. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Sa ibang balita, patuloy na pinag-aaralan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nilalaman ng binalangkas na executive order para sa pagpapatupad ng freedom of information sa pamahalaan. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, posibleng ilabas ang approved EO ngayong linggo. Umaasa naman ng FOI advocates na maipatutupad ang ilang mahalagang probisyon ng FOI bill sa ilalim ng kautusan. Mga principles yan, syempre, ay yung malinaw na pagkilala ng executive of the right of the citizens and the responsibility of the part of government to disclose information. At kung yan man ay exceptions, ay that we should be very clearly based on existing law and jurisprudence. Yan po ang naging pahayag ni Ginoong Nepomuceno Malaluan, ang co-director ng Institute for Freedom of Information. Aga pa lang kanina, na din medyo matraffic na. Matraffic na. Lagi naman kuya, no? Pero dito sa bandang part kasi ng area natin, pag ganitong oras, normally hindi naman yata ganyan ka-traffic. Kanina, ipit din ako ano pa lang oras. Maaga pa lang. But what else is new? That's the normal traffic situation. Pero silipin ho natin, sa mga ngayon pa lang bumabangon, baka kayo ay mahuli
Dahil alas 7:09 na ho, yung mga papasok ng eskwela. Meron pang August pa lang. UP, kuya. Alam ko, UP, Ateneo, UST rin yata. August ang start of classes nila. Anak ko nga, August pa din eh. Pero marami na hong bumalik eskwela. Milyon na din yung nagbalik eskwela. Oo. At yung atin hong mga opisina, ay syempre dire-diretso yan. Yung mga papunta ng bandang Makati. Naku! Ikaw ba nagpupunta ka ng Makati madalas? Pag pumupunta ako, kuya, ng Makati, alam ko buong araw na yun eh. Okay, Hindi kaya ng half day. Sobrang traffic. Ayaw ko makikipag-meeting sa Makati. Isa lang magagawa mo. Pero swerte ako pagka papunta ako ng Makati. Bakit? Haba tulog ko. Oo. Dapat pagpuyat ka pala doon sa pag-meeting. May excuse ka. Nakakatulog ako sa sasakyan. At ito po ang sitwasyon ng traffic mula kay Mon Hoxon gamit ang UNTV drone. Nagsisilbing mata sa himpapawid. Pinalilipad ang ating mga CAAP licensed pilot. Live, Mon. How's the traffic, Mon Hoxon? Good morning, Kuya. Ngayon po medyo maiipit itong ating mga kababayan na dadaan po dyan sa may northbound ng Muñoz dahil meron pong isang bus ang nasiraan. Pero sa ngayon po ay papunta na itong mga tow truck ng MMDA para hilahin po yan upang hindi na makaabala pa sa traffic. Pero dito sa may area ng EDSA Quezon Avenue, tingnan po natin ang sitwasyon ng trapiko. Sa mga dadaan po rito ngayon sa may area na ito, wala po masyado magiging problema. Gaya nga ng sabi ni Monica, dito sa bandang ito ng ating lugar malapit po dyan sa UNTV studio ay wala maging problema. Kahit ito pong service road, going po ng Quezon Ave ay maluwag at green and go po tayo. Dito naman sa may area ng going po dyan sa may malapit sa Nia Road ay wala rin magiging problema. Subalit, ito pong area ng Cubao, southbound at northbound ay medyo mabagal na po sa oras na ito. Silipin muna natin ang ilang mga live points. Unahin po natin ang area ng monumento. Sa ngayon po itong papunta po ng Recto, light traffic po tayo dyan. At yung papunta naman ng Marulas ay southbound ay light traffic din at walang magiging problema. Punta naman tayo sa may south, Baclaran Coastal. Sa mga manggagaling po ng Baclaran Heritage to Coastal, heavy traffic na po sa oras na ito. Diyan po sa area na yan, mas maganda po na medyo iwasan po natin para sa mga motorista. No? Meron po tayong mga alternate route na pwede nating daanan para makaiwas po sa lugar na yan. Diyan po sa bahagi ng Baclaran Heritage going to Coastal. Coastal to Baclaran naman, Heritage, light to moderate traffic po tayo sa oras na ito. Diyan po sa lugar na yan. Diyan po sa mga nandyan naman sa may area ng Maynila, Espanya Avenue, Maynila, going to Quiapo po. Yung nasa left screen, moderate to heavy traffic na po sa oras na ito. Habang ang papunta naman po ng Welcome Rotunda, light to moderate. Lalo na meron po tayong mga estudyante ngayon syempre na bumibiyahe po dyan papunta po sa may U-Belt at sa ilang mga university dyan po sa may area na yan ng Maynila. Yan, paalala po sa ating mga kababayan, start na po ang number coding. Lahat po ng mga sasakyan na ang plate number nagtatapos sa 3 at 4 bawal po sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Meron tayong window hours ng 10 a.m. to 3 p.m. Subalit hindi po kasama dyan ang Makati at ang Las Piñas. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, Kuya. Alright, Mon Hoxon. Mukhang hindi ka naman na-traffic ngayon, ha? Ikaw yata nata-traffic eh. Ha? Hindi naman. Opo daw. Okay. Mukhang hindi naman. Sa likod niya, kita mo, maraming daan. Marami na ring sasakyan. Correct. Diba? So, Simon Hoxon live na nagulat mula sa EDSA Quezon Avenue. Gising-gising na ho at kailangan ng kumilos para hindi kayo mabalaho sa traffic. Tiniyak po ng Department of Transportation na walang mangyayaring taas singil sa planong toll road integration sa bansa. Narito ang pagbabalik ni Mon Hoxon. Plano ng Department of Transportation na pag-isahin na ang mga toll roads sa loob ng 100 araw. Isa itong paraan upang mas maging mabilis at maganda ang serbisyo ng mga tollway sa bansa. Kasabay nito, pinawi ng kagawaran ang pangamba ng mga motorista na ang integration ay magreresulta ng pagtaas sa singil sa toll. So kung
ikaw ay gagasto sa isang infrastructure, simple lang tanong, sino magbabayad? Di ba? Ngayon, marami hong paraan yon. Pwedeng bayaran ng pribadong sektor kung pribado yung infrastructure, di ba? But kung public ang nature, ang choices po natin, either bayaran po ito sa pamamagitan ng taxes. Ayon naman sa Manila North Tollways Corporation, posible na walang magiging pagtaas sa singil dahil kahit papaano ay nakatitipid sila kapag nagkakaroon ng integration. Gaya ng ginawa nila sa NLEX at SCTEX, imbis na gumawa pa ng mas maraming mga toll booth, nabawasan pa ito dahil sa integration. In the integration, firstly, it's not only the customers that benefit. The operators will also benefit because by simplifying the toll collection system, the operations cost would also go down because you would need less manpower, you would need less capital expenditure. So may benefit din sa operator. Sa ngayon, integrated na ang NLEX at SCTEX habang patuloy naman ang usapan ukol sa integration sa TPLEX. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Sa ating balitang sports, makakasama natin muli si Rina Villamor. Rina, good morning. Good morning, Kuya. Ikaw ba ay fan ng San Antonio Spurs? Hindi. Hindi. Kaninong team ka? Ako, sa mananalo eh. Sa mananalo. Si Monica. San Antonio din. Hindi, ano to eh. Ano ako eh, Lebron Lebron fan. Lang Yes. to eh. Oo. Pero kung ikaw ay... Lilipat daw si Lebron ha? Kay Lebron ako. Ha? Babalik sa Miami. Kay Lebron, di ba doon nag-Miami siya? Lilipat yata siya ng apartment. Yung pala lilipatan ko. Okay lang apartment, wag lang iba. Di ba, isang araw, sino yung lumipat? Si KD? Dwayne Wade. Ha? Si Durant. Si Durant, si Dwayne Wade. Oh, di ba? Si Wade Kevin. din. Si Wade din. Wala, lipatan ng lipatan eh. Dati alam mo nung panahon namin, Solid. hindi, ang ano nun, hindi ka masyadong basta yung maka-player lang. Talagang team. Oo. So, talagang solid ang laban ng Crispa Toyota nun. Oo. Okay, mga Crispa Toyota. Bago ang line-up. Kahit na magbago line-up, pero doon ka pa din. Sa team mo. Toyota ka. Crispa ka. Ganun pa rin yun. Nabutan ko yan sa Philippines, pero parang Hinebra. Nabutan mo yung ano? Hindi, Hinebra na ko. Grabe naman yung Crispa Toyota. Matagal na yan. Sobra naman to, Chris. Sabihin mo yan kay Atoy ko, ha? Andiyan si Atoy ko, si Commissioner. Naririnig ko kayo ng mga meet daddy yung Crispa Toyota. Pero Hinebra, Barangay Hinebra naririnig ko. Ay, si Kong Erin, ang paborito niyan, Mariwasa. Ha? Ano yun? Sinong player doon? Hindi mo alam. Hindi. Tanungin mo si Kong Erin, kilala niya mga player na Mariwasa. Yung ba mga kauna-unahang players? Oo. Bagay, di nyo na rin inabot yung Masagana 99. Hindi na. PBA ba yan, kuya? Hindi nyo rin inabot ang Green Revolution? Ano ba yun? Ano yun? Magbalita ka na nga lang. Pambira, parang ako lang ang umabot dito sa ano ha. Parang si Direk Lito, ayan, inabot ni Direk Lito. Sino yan? Mika? Panahon pa ng yung, sa bagay, noon may Royal True Orange pa, hindi nyo rin inabot yan. Alam ko. RC Cola, di ba? Hindi. Hindi pa, wala pang PBA noon. Hindi PBA. Hindi pa PBA, wala pang PBA. yun? Ang paborito niyan, si Kaloy-Loy Saga. Wala na si Kaloy eh. Kilala ni Rina. Umanaw na. Pero yun yung mga sila Star Big Boy Reynoso. 'Di ba? Sila tapos yung sumika naman sila Shindumpa. Hindi mo kilala yun. Hindi na kuya eh. Team Duncan. Lebron ka talaga. Sige, ano ang balita ngayon, Rina, sa NBA? Ito naman sa balita nga sports muna tayo dahil ang 5-time NBA champion Tim Duncan magre-retiro na sa paglalaro matapos ang 19 na taon. Inanunsyo ng 2-time MVP star ng San Antonio team ang kanyang desisyon sa The Spurs website. Ang 40 anyos na 6'11" player ang tinaguriang the big fundamental ng NBA at nagsimula sa kanyang basketball career
noong 1996. May 13, 2016 ang naging huling laro ni Duncan kung saan nakapagbigay pa siya ng 19 na puntos at 5 rebounds kontra sa Oklahoma City Thunder. Dahil sa desisyong ito, marami ang nalungkot dahil nga mawawala na ang trio tandem nila Tony Parker, Tim Duncan at Manu Ginobili. Para naman sa tennis, Russian tennis superstar Maria Sharapova hindi makakapaglaro sa 2016 Rio Olympics matapos i-ban ng Court of Arbitration for Sports or CAS. Matatanda ang suspended ang tennis player matapos itong magpositibo sa meldonium noong nakarang Enero sa Australian Open. Lalabas ang desisyon ng CAS at International Tennis Federation patungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na sports-enhancing drug sa September 19 kung saan tapos na ang Olympic Games. At mahigit 350,000 tickets ng World Cup inilaan para sa mga Russian residents na ang presyo ay magsisimula sa 1,280 rubles o $20 para sa mga group stage games. Narito ang hataw na balita ni Roshane Santiago. Mahigit na 350,000 na tiket ng tournament ang mabibili ng mga Ruso na nagkakahalaga lamang na 1,280 rubles o $20 o mahigit na 700 piso para sa mga group stage games. Ito ay 5 beses na mababa ang presyo kumpara sa mga foreigners. Ang group stage tickets ay mabibili ng non-Russian residents sa halagang $105 o mahigit na 4,000 piso hanggang $210 o mahigit 9,000 piso. Samantala, sa final game na idaraos sa Luzhniki Stadium sa Moscow, aabot sa 7,040 rubles o $110 o mahigit 5,000 piso ang tiket na mabibili ng mga Russian. Habang $455 o mahigit 20,000 piso hanggang $1,100 o mahigit 51,000 piso naman ang halaga nito para sa mga foreign fans. Ayon kay FIFA Secretary General Pat Masamura, ang pricing scheme ay maglalayong gawing patas ang presyuhan ng tiket at maging accessible sa lahat ang mga palaro. Ito rin aniya ay dumaan sa masusing market research bago inaprubahan. Sisimulang ibenta ang tiket sa susunod na taon. Bagaman may kamahalan ng tiket, madali namang makakapasok ng Russia ang mga foreign fans dahil sa visa-free travel na inaprubahan ng Russian government 10 araw bago at pagkatapos ng tournament para mas maraming maka-enjoy ng palaro. Ang kompetisyon ay gaganapin sa 11 syudad sa Russia mula June 14 to July 15, 2018. Mula rito sa Moscow, Russia, Roshane Santiago para sa UNTV News Worldwide. At para sa mga fans ng FIFA World Cup, ang mga bansang inaabangan dyan, ang bansang Portugal, Argentina at Chile. At yan ang mga balita sa mundo ng sports. Balik sa inyo, Kuya at Monica. Yan, maraming salamat, Rina. Talagang lipatan ng mga yung ba naman nagre-retire, dami nang tumatanda. Pero abangan nyo yung Rio, di ba? Rio Olympics. Yes, lapit na. Sayang di tayo nakapasok. Pumasok ang France. France ang nanalo. Sila Tony Parker. Yes, si Parker. sila. Nandun naman si Parker. Dito. Giniginaw ka na naman, Pagka giniginaw yung ating floor director, pati tayo pinaiinitan. Hinihinaan yung aircon. At yan, Monica. Oo, para po sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. Yan po ang mga hataw na balita ngayong araw na Martes, July 12, 2016. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Sa loob lamang po ng ilang sandali.